Amen mga kapatid, sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Let's open our Bibles sa Luke chapter 4. And then let us read basahin natin from verse 18 to 24. Andiyan na ba ang lahat? Pangunahan po, responsive reading, sabay tayo sa verse 24. Luke chapter 4 verse 18, "The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised." To preach the gospel year of the Lord. Okay, verse 20, "And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down, and the eyes of them that were in the synagogue were fastened on him." And he began to say unto them, This day is the scripture fulfilled in your ears. Verse 22, "And all bare him witness, and wondered at the gracious word which proceeded out of his mouth. And they said, Is not this Joseph's son? And he said unto them, Ye will surely say unto me in his father, Physician, heal thyself, whatsoever we have heard done in Capernaum, so also here in thy country. Verse 24, sabay po tayo mga kapatid. "And he said, Verily, I say unto you, no prophet is accepted in his own country." Pagahin ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Kanila ka, O Diyos, sa oras na ito sa pagkapumuli, Lord, tinipon niyo po kami bilang inyong mga anak, Lord. Salamat po sa pagkakataon, maging sa oras at panahon na ipinagkaloob niyo po sa amin, bawat isa, Lord, upang maisagawa namin kung saan ang isang butihing tagapagdala ng inyong oras, Lord God, ay dapat gamitin po para sa inyo po lamang, Lord. Kaya purihin po ang mga nandito ngayon, sapagkat ito ay araw niyo na narapat lamang po. Kami po ay masusumpungan po sa inyong tahanan. Kaya Lord, sa aming pag-aaral na iyong salita, umasa, nawa, speak to us sapagkat kami po ay makikinig. And then Lord God, umasa, sa nawa, ang mga butil na iyong salita na mahasik sa aming mga puso sa oras na ito, nawa ito'y titimo, tumubo at lumago, ano pa ito'y maging malaking isang punong kahoy, Lord, na maaaring dapuan din po ng mga kaluluwang wala pa sa inyo, Lord God. Kaya Lord, sa inyo pong papuri ng lahat, empower niyo rin po ako, Lord, bilang inyong abang lingkod na magbahagi po ng inyong salita. Batid ko po, hindi po madali, Lord, ngunit sa inyong biyaya po lamang, ako po'y umaasa, Lord God. Sana nawa, magdala ito ng pagpapala sa lahat po ng mga makapakinig. Kaya Lord, nawa ikaw ang aking mataas, tapos po ang maibaba, Lord God. Purihin po kayo, din patawad sa mga kasalanan. Ito po ang aming sabot dalangin, hinihingi sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ay makaupo na po mga kapatid. Dito po sa talata ating binasa, mga kapatid, na ating pag-aaralan ngayon, yung pinaka-context po o yung pinaka-key verse ay dyan po sa verse 24. Na kung saan sinasabi po dyan, sa verse 24, "And he said, Verily I say unto you, no prophet is accepted in his own country." Na pinamagatan ko po siya, walang propeta sa sariling bayan, or no prophet in his own country. Mga kapatid, batid po natin mga kapatid na sa realidad, diba, kapag masyado na nating kilala, nawala po yung pagpapahalaga. Amen? Diba kapag kabisado mo na, maaaring hindi na natin nang bigyan ng importansya. Hindi na natin bigyan ng pagpapahalaga. Katulad na lang halimbawa ng hangin. Diba ang hangin? Libre lang siya. Nagbigay sa atin oxygen. Pero dahil alam na natin, wala nang halaga yan.
Amen? Pero kapag nawala ang hangin, doon natin makikita kung gaano nga pala kahalaga. Ganon din naman ang tubig, di ba? Nagbigay sa atin ng patid-uhaw, di ba? Wala nang ano sa atin, wala nang halaga. Sapagkat alam na natin yan na meron tayong naiinom kapag tuwing tayo ay nauhaw. Pero pag nawala ang tubig, doon natin ma-realize na napakamahalaga pala. Baging ang ilaw sa ating tahanan. Di ba? Kapag nandyan ang ilaw sa gabi, sumisindi, alam natin yan. Pero pag nag-brown out, doon natin ma-realize na ang hirap pala pag walang ilaw. Mga kapatid, ganito po ang naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. Noong dumating siya sa kaniyang sariling hometown, nakaranas siya ng rejection. Di ba? Sa halip na ang tao, kapag nakita, kapag bagong dating, magkaroon tayo ng curiosity. Pero anong nangyayari? Konklusyon ang naranasan niya. Kaya sabi sa ating talata ngayon, di ba anak ni Hosian? Ang linaw po doon mga kapatid, na minsan sa ating buhay, kapag masyado na tayong kilala, di ba? Kanina, hangin, tubig, ilaw sa ating tahanan, ginawa nating halimbawa, how much more pagdating sa ating sariling pamilya? Doon tayo madalas, walang pagpapahalaga, walang respeto. Hindi ko sinabing masama ang magpamilya, pero of course, pagdating sa ating pamilya, nandoon yung pagpapahalaga, di ba? Pagmamahalan. Kaya lang minsan, dahil sa masyado na nila tayong kilala, nahirapan silang tanggapin na tayo nga pala ay ginamit na ng Diyos, na tayo nga pala ay may dalang biyaya para sa kanila, na tayo nga pala ay tinawag ng Diyos. Ito talaga yung aktual na naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ibig sabihin na nireject nila ang Panginoong Jesucristo dahil mali ang kanilang mga sinasabi, kundi nireject nila siya dahil sa pagiging pamilyar. Mga kapatid, ang tanong ko ngayon sa ating lahat, bakit kanya na minsan sa ating buhay, kung sino pa yung mga taong mas malapit sa atin, kung sino pa yung taong pinakaunang mahinga natin ng tulong, unang mahinga natin ng suporta, na dapat yung mga taong unang nakakaunawa at nakakaintindi sa atin, sila pa ang unang lumalayo, sila pa ang unang nagre-reject. Di ba? Mga kapatid, dito po tayo ngayon mag-aaral. Bigyan natin ng 3 puntos yan na mabigat na kasagutan kung bakit ganun ang turing sa atin ng ating mga mahal sa buhay. Unang-una mga kapatid, makita po natin yan, ang pinaka-context background po kasi ng chapter 4 mga kapatid. Makita natin dito na ang aklat na ito po yung pinaka-beginning of Christ's public ministry. Amen? Makita natin dito na sa mga previous chapter na ito, makita natin na after his baptism with John the Baptist, and then dinala siya sa isang angel patungo sa ilang for his temptation. Then after that, umuwi siya sa kanyang sariling bayan. At dito niya makita natin sa verse 16. Ang sabi doon sa verse 16, at siya napasa Nazaret na kaniyang nilakhan. At ayon sa kaniyang kaugalian, siya pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagpindig upang bumasa. Marahil mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, lumaki siya sa bayan na yan. Malinaw. Kasi hindi naman siya bigyan siguro ng pagkataon na magbasa kung hindi siya kilala. Marahil sa maliit pa siya, maaaring nandoon na yung mga participation niya sa gawain ng Panginoon, katulad natin ngayon. Amen? Marahil hindi pa sa pag-preach ng Word of God. Pero sa tagpong ito, kasi first preaching ministry kasi niya ito, na marahil nandoon na yung participation niya. Diba? Siguro young people, nakapag-participate na siya dito. Katulad ng mga kabataan ngayon na nandito sa atin. Kaya dito natin, makita natin sa verse 16, na bumalik siya sa kanyang lugar kung saan doon siya lumaki. Kaya makita natin dito mga kapatid, na nagbasa siya ng Bible.
Magdaan natin yan, ang aklat na binasa niya, yung Isaiah 61 verse 1. Magdaan natin yan kung nababasa niyo yan. Mamaya madaanan natin yan. At makita natin dito mga kapatid, na sa simula, ang mga tao ay natuwa sa Kanya. Pero kalaunan, anong nangyari? Nagalit. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kapatid, bakit ganon? Lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Di ba? Na minsan, hindi sila naniwala sa atin, lalo na po ang dala nating mensahe patungkol sa kabanalan, patungkol sa Panginoon. Bakit kaya ganon? Kapag tayo ay nagpatotoo, nagbahagi ng Word of God, marahil iniisip nila, sa simula, nandoon yung curiosity. Di ba? Pero kalaunan, dahil alam na kung ano yung pakay natin, kasi siyempre nasa isip nila, sino ka ba para mangaral sa akin? Ito yung masakit na katotohanan mga kapatid. Kaya ulitin ko mga kapatid, ano ang sanhi? Bakit hindi nila matanggap na ang kilala nilang Mesiya? Yan po yung sanhi kasi kung bakit sila nagagalit. Hindi nila kayang tanggapin na ang kilala nilang anak ni Jose ay ang piniling Mesiyas ng Diyos. Sa ating buhay, ganyan din naman tayo eh. Di ba? Hindi nila matanggap na tayo pala ay binago ng Diyos. Tayo pala ay binigyan ng misyon upang magbigay liwanag sa gitna ng kadiliman ng sanlibutan ito. Ang Word of God mga kapatid, liwanag po ito. Kaya lahat ng may Word of God, makikita sa Kanya yung lakad, kung ano yung lakad sa kaliwanagan ng Panginoon. Ito po ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya nung nireject nila si Jesus, hindi nila pinaniwalaan, at dito na nga, pinakawalan ng Panginoong Jesucristo ang pinakamabigat na katotohanan. Ang sabi niya sa ating key verse, walang propeta sa sariling bayan, mga kapatid. Kaya ulitin ko ang tanong, anong problemang mayroon? Sabi ko sa inyo kanina, bakit sino pang taong dapat unang makaunawa at makaintindi sa atin? Sila pang unang lumayo. Sila pang unang nag-reject. Mga kapatid, dako tayo sa unang punto natin. The problem of familiarity. Ito po yung problema mga kapatid. Na sana ang familiarity siyang magbukas ng pinto para sa curiosity. Pero anong nangyari sa ating Panginoong Jesucristo? Ano ang bumungad sa Kanya? Konklusyon. Ito ang masakit na katotohanan mga kapatid. Dahil hindi na nakita yung kabanalan ng ating Panginoon. Ang nakita nila yung kanilang background, kung sino siya. Di ba? Ganyan tayo eh. Kaya, tayo sa ating mga kapitbahay, hindi nila tayo paniwalaan. Kasi kilala nila tayo eh. Eh, kasama ko naman dati yan sa inom. Sino ba yan ang mga ngaral sa akin? Ganyan lang naman yan eh. Eh dati, lasinggero kami sa may kanto. Nagbasagulero kaming pareho. Tapos may mga ngaral sa akin. Kaya nilang tanggapin yan? Yung mensaheng dala natin? Hindi. Mga kapatid, ayun po sa yung familiarity, yung word familiarity, sa research ko po sa dictionary. Sabi dito, familiarity means having a close relationship or knowledge sa isang tao o bagay. Iyon ang sinasabi doon. That's why in the Bible mga kapatid, we are called to respond to God's invitation and draw close to Him, mga kapatid. Lumapit tayo sa Diyos with familiarity and knowledge. Yun po yung purpose of life natin mga kapatid, na tayo pagkaroon ng closeness sa Panginoon. Nang sa gayon, malayo tayo sa mga kasamaan. Amen? Malayo tayo sa anumang gawa na hindi nararapat sa harapan ng Diyos. Ganito po yung gawain natin bilang mananampalataya. Kaya malinaw dito mga kapatid, ibig sabihin, familiarity is good.
Pero mamaya madaanan natin yon kung bakit nagka-problema ang familiarity. Kasi nga sabi sa atin ng Biblia, Isaiah chapter 1 verse 18, diba? At saka Matthew chapter 11 verse 28, ang sabi doon, "Come now and let us reason together." Nandoon yung mga paanyaya sa atin ng Diyos, mga kapatid, na lumapit tayo sa Kanya. "Come to me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest." Ang sabi doon. So malinaw mga kapatid, na familiarity is good, hindi siya masama. Pero anong nangyari? Bakit sabi ko kanina, the problem of familiarity? Kasi sabi sa atin ng Bible, no prophet is accepted in his own country. Bakit nagka-problema? Kumbaga mga kapatid, in other words, ulitin ko, familiarity is good. At first, or sa simula lang. Amen? Mabuti siya sa simula lang. It produce admiration. Di ba sabi sa verse 15, anong sabi dito? "And the taught in their synagogue and being glorified of all." Ang linaw nung binasa niya yung scroll pa noon ang Bible. Malinaw sa verse 15, it produced admiration. Natuwa sila kasi siyempre pagka church natin, may bagong magbasa, di ba? Parang matutuwa ka, di ba? Lalo na kilala mo siya, familiar mo siya. Pero bakit ko po binanggit the problem of familiarity? It could be a problem mga kapatid when it goes beyond. Yun ang naging problema kapag lumampas na doon sa bagay na tanging alam nila patungkol sa atin, doon nagkakaproblema. Diba? Last 22, last press. Diba? First 22, last press. Sinabi dyan, sinabi nila, hindi ba ito ang anak ni Jose? Diba? Ang liwanag na kapag masyado ng malalim, doon na natin nakikita yung problema. Kaya sabi ko, it could be a problem when it goes beyond. Kapag lumampas na yung familiarity, ano ibig kong sabihin? Letter A sa point mga kapatid. When familiarity becomes over familiarity. Amen? Kapag over familiarity na, yun na talaga ang nagiging problema. Kung mapapansin natin sa verse 16 mga kapatid, yung sinabi dyan na custom, di ba, nakaugalian. Ibig sabihin, mayroon talagang familiarity. Obviously, ang familiarity ang magbibigay sa kanya ng platform to read. Yan po yung sanhe kung bakit siya nagbasa, kung bakit siya pinahintulutang magbasa. Kasi nga, kilala nila. Pero, ang over familiarity na ito, siya din po yung tumanggi sa kanyang authority. Nasabi sa verse 17 mga kapatid, malinang sabi nito, ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias at binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Yan, malinang po dyan mga kapatid. Verse 22, ano nangyari? At siya pinatutuhanan ng lahat na nagtaka sa mga salita ng biyaya na lumabas sa kanyang bibig. Mga kapatid, yan po yung katotohanan na dyan nagsisimula kapag over familiarity na, doon na lumabas ang pinaka-problema. Nas dapat ang familiarity ay siyang dapat magbubukas ng pinto para sa curiosity. Pero kapag ito mga kapatid ay nagiging over familiarity, nagiging, ano nangyari? Naging closure ang puso ng tao. Amen? Naging closure ang puso ng tao kapag over familiarity na. Pero kung curious ka, di ba natutuwa ka, parang si ano yun Di ba, pag kilala mo, pag may bagong dating sa lugar natin, parang kilala ko yun, familiar ko yun. Parang si ano yun, ba nandoon yung excitement, parang masaya ka. Pero pag natiyak mo na siya pala talaga, lalo na kung may dala kang kakaibang mensahe patungkol sa Panginoon, mga kapatid, doon po nagkakaproblema. Dahil nga, over familiarity. Kaya dito mga kapatid, kapag curious ka, ulitin ko, may excitement at saya. Maaring doon pa yung yakapan, di ba? Kumusta ka?
Pero kung ang dala mong mensahe para sa kanilang mga kapatid ay pagpapala, patungkol sa kabanalan, doon po madalas lumabas ang tunay na problema. Mga kapatid, dito, na maaaring marahil sinasabi ng mga nakakilala sa atin kapag tayo ay nangaral ng salita ng Panginoon. Diba? Kadalasan sa ating mga kapitbahay, diba? Mga kakilala, katrabaho, kapag tayo ay nangaral ng salita ng Panginoon, marahil iniisip nila, alam ko na yan, kilala kita. Ganyan, hindi na nakikita yung liwanag na mayroon tayo, hindi na nakita yung kabanalan na mayroon tayo. Yan ang nakakalungkot na katotohanan. Ang nakita nila, yung background mo, kung sino ka. Kaya mahalaga mga kapatid, sa buhay natin ito bilang mananampalataya, ingatan natin yung testimony mayroon tayo. Kasi katulad nito mga kapatid, nawa maging aral sa atin ito. Na bilang mananampalataya, meron tayong iniingat-ingatang testimony na iyon nga, na tayo ay binago na ng Diyos. Marami sa atin mga mananampalataya, pero minsan nagpapadala pa rin sa mga dating bisyo niya. Hindi naman pwede mga kapatid na Kristiyano na tayo, tapos tuloy pa rin tayo sa ating mga bisyo. Nagipag-iinuman pa rin tayo. Di ba? Walang binago sa buhay natin. Hindi maaari yun. Kasi bilang mga anak ng Diyos, ang salita ng Diyos ay taglay natin. Imposible na kapag ikaw ay tunay na mananampalataya, hindi makikita sa iyo ang pagbabago. Napaka-imposible niyan. Ang sabi sa atin ng Bible, the Word of God is quick and powerful. Makapangyarihan yan. Ay hindi maaaring nakapakinig ka, lalo na matured ka na, tapos hindi nakita sa iyo ang pagbabago. Imposible yun. Kaya bilang mananampalataya, ingatan natin ang testimony natin. Ngayon, tuloy tayo. Bakit nagkakaproblema pagdating sa over-familiarity? Kaya nabanggit na natin na dapat ang familiarity nagbubukas ng pinto sa curiosity, pero hindi curiosity ang bumungad sa ating Panginoon. Kung hindi, konklusyon. Dahil nga sa over-familiarity. Kasi ang over-familiarity kasi, number one, kapag over-familiarity na, it breeds contempt. Amen? Nagbubunga siya ng paghamak. Yun ang sabi, over-familiarity breeds contempt. Malinaw ang sabi sa verse 2, hindi ba ganito ang anak ni Jose? Di ba? Na marahil kapag nangaral ka sa probinsya natin, di ba kasama lang kita dati eh. Nangiisnas pa nga tayo sa may kanto eh. Parang ganyan eh. Kasama lang tayo dati eh. Nagipag-inuman tayo, halos ka na nga, wala ka na nga maiuwi. Kasi nga sobrang kalasingan mo. Parang ganyan ang nakita. Kaya sabi dito, hindi ba itong anak ni Jose? Nakita ng mga tao kung sino si Kristo. Kung baga tinitingnan nila kung ano ang background niya. Hindi nila tinitingnan kung ano ang mensaheng dala. Yun ang masakit na katotohanan. Nakita natin dito mga kapatid, na nagbasa ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit ganon? Bakit nagalit? Makita natin verse 21. Verse 21, sabi dito, at siya nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayon naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. Ito ang hindi nila matanggap mga kapatid. Nung aminin ng ating Panginoong Jesucristo na siya ang katuparan ng propesya. Amen? Nung inadmit niya ang kanyang sarili na siya ang fulfillment of prophecy, yun ang mga bagay na yan, hindi matatanggap ng kanyang mga kababayan. Malinaw dito. Kaya dito mga kapatid, nung tumayo ang ating Panginoong Jesucristo para magbasa, magta natin dito from verse 18 to 20. From verse 18 to 19. Ito yung pinakaminsahe ng Panginoong Jesucristo.
Sabi dito, the Spirit of the Lord is upon me, because He that anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and covering of sight to the blind, to set all liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Yun yung mensahe ng ating Panginoong Jesucristo, yung actual na mensahe. Yan ito mga kapatid, makita natin dito na ang laman ng kanyang mensahe ay, makita natin sa verse 17, and there was delivered unto him the book of prophet Isaiah. Ito po yung makita natin sa Psalm chapter, yung mensahe na yan. Makita natin yan sa book of Psalm. Yan po yung binanggit dyan, mamaya madaanan natin. Na siya nga ang katuparan ng propesya, bagay na hindi kayang tanggapin ng kanyang mga kababayan. Sa ating buhay din naman, mga kapatid, di ba? Kapag ginago tayo ng Diyos, ginamit tayo ng Diyos. Kasi noon, lumaki tayo sa ating mga probinsya, tapos umalis tayo. Tapos ngayon, hindi natin napagtanto na tayo pala ay may calling, ginamit ng Panginoon. Yan, nag-aral, di ba? Nag-Bible school, tapos umuwi sa probinsya. Di ba? Nung umuwi kami ng province namin ibinahagi ko ang Word of God. Sinabi ko, ako si Kristo. Hindi sinabi ako si Kristo, ha? Hindi ko sinabi ko na ako po ay binago na ng Panginoon. Kaya nandito ako ngayon para sa lahat ng pagtitipon na dapat ang prime talaga sa ating mga pagtitipon, dapat ang Word of God. Kaya kahit umuwi ka, sabihin natin, pista yan. Huwag mo sabihin na pumunta ka dahil pista. Kung hindi, pumunta ka dahil may reunion. But of course, ang pangangaral ng Word of God, dapat yan yung pinakasentro doon. Yan po yung purpose natin. Kaya dito mga kapatid, familiarity breeds contempt. Malinaw dito mga kapatid, ito nung inangkin niya na siya ang katuparan ng propesya. Kaya yung sa verse 18 to 19, yan po yung pinakamensahe. For us to know mga kapatid, ang paghamak o contempt mga kapatid ay madalas na yung kinauwian kapag over-familiarity na. Bakit? Kung balikan natin ang verse 17 mga kapatid, binanggit kasi doon yung, anong sabi dito sa 17? At binigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias, at binuklat niya ang aklat at nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Yung Isaiah chapter 61 verse 1 and 2, kung basahin natin yan, yan po yung laman. Kasi prophecy po ito Itong kaganapan na ito, binanggit na ito sa Old Testament. At ito nga, na-fulfill sa Book of Luke. Kaya sabi ko, nung inamin ni Kristo na siya ang katuparan ng prophecy, yun yung mga bagay na yan, hindi nila matatanggap. Kaya sa buhay natin, di ba? Parang ganyan din tayo, naranasan natin lahat yan. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin ipangaral ang salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. Nung si Kristo man ay nireject, nung si Kristo man ay tinanggihan, marahil napakasakit para sa Kanya. Kaya yung mga mahal sa buhay natin, kung may kapatid tayo na ginamit ng Diyos, irespeto natin, tanggapin natin ang biyayang hatid niya. Ito patunay mga kapatid na familiarity is not wrong. Naging mali lang ang familiarity kapag ito'y naging biyan, lumampas na, at naging over-familiarity na. Ano pa ang nangyari? Kung nung lumampas po yung boundary ng pagkakilala ng isang tao sa atin, ano pa ang nangyari? Aside bringing contempt mga kapatid, number 2, sabi sa number 1, over-familiarity breeds contempt. Number 2, over-familiarity destroy authority. Mga kapatid, may authority tayo mula sa Diyos. Di ba? Kasi kung bigyan natin ng verse 18,
The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel of the poor. Mga kapatid, authority ang tinutukoy natin dyan. We are anointed by God. Di ba? Ang propeta, mga kapatid, ay napaka-malaking biyaya sa atin. Kasi sila nga yung ginamit ng Diyos para makarating yung Word of God para sa atin bilang kanyang mga anak. Pero kadalasan naririnig ko, sulat lang naman ang tao yan eh. Di ba? Ganyan. Mga kapatid, sa pag-aaral po namin mga kapatid sa bibliology, may tatlong bagay po ang nabanggit doon. How the Bible came into being, unang-una, by revelation. Ito ay sinabi, from God to human. By revelation. Na sinasabi doon sa Hebrews 1:1. Diba? Mabasa nyo Hebrews 1:1. God who at sundry times and diverse manners speak in time past unto the Father by the prophet. Ang Diyos ay nakapag-uusap sa atin noong unang panahon sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. That's why the Word of God nakarating sa buhay ng tao. Yeah, by revelation. By revelation from God to human. Number 2, by inspiration. Ito yung sinasabi, from human to people. Amen? From human to people. Na sinasabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scripture is given by inspiration of God. Oh, may isa pa. Diba una, by revelation, by inspiration. Number 3, by illumination. Ito yung sinasabing from people to human heart. Iyan ang dahilan kung paano dumating ang Word of God o ang Biblia sa buhay ng tao. Na hindi dapat sabihin, sulat lang naman ng tao yan. Alangan naman gamitin ng Diyos yung manok. Di ba? Siyempre, ang mensahe niya para sa tao, of course, gamitin niya yung tao. Para saan ba't nilikha tayo ng Diyos? Kaya mga kapatid, tandaan natin yan. How the Bible came into being? Unang-una, by revelation from God to human. Then, ikalawa, by inspiration from human to people. And then, by illumination from people to human heart. From people to human hearts, magitan ng banal na espiritu yan. Kaya sa pangangaral natin ng salita, kapag hindi ka fulfilled ng Holy Spirit, hindi ka maaaring mag-participate kung tutuusin. Kasi malinaw sa John chapter 14 verse 26, di ba? Nasabi doon, but the Comforter which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. Ang sabi doon, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance. Ang sabi doon, ibig sabihin, sa pangangaral natin, Holy Spirit ang nagdidikta sa atin. Ang Holy Spirit ang nagsasalita para sa atin. Kaya kung wala ka nang, hindi ka na active sa gawain ng Panginoon, maaaring bawalan ka muna mag-participate. Amen? Yan dito mga kapatid, tuloy tayo. Over-familiarity destroys authority. Malinaw dito. If going back mga kapatid sa question natin, di ba ito ang, di ba anak ni Jose? Malinaw, di ba? Sinira yung kanyang authority. Hindi nakita yung authority niya galing sa Diyos. Ang nakita kaagad yung pagiging anak ni Jose. Ang linaw. Mga kapatid, kung tignan natin yung mga parallel verse mga kapatid, sa 22, magtaan natin diyan, kung balikan natin, sabi dito, hindi ba ito ang anak ni Jose? Pero kung i-compare natin mga kapatid sa Matthew chapter 13 verse 55, ano sabi dito? Hindi ba ito ang anak ng Adluwage? Di ba? Unang-una, anak ni Jose pa lang pagkakilala sa kanya. Ikalawa, anak na ng karpintero. Kung sa Mark chapter 6 verse 3, ihambing din natin, hindi ba ito ang Adluwage? Siya na ang nagiging karpintero. Ganyan ang tao eh. Yung authority niya, yung magdala ng mensahe para baguhin ang tao, pero
pinapababa nila ang ating Panginoong Jesucristo. Maraming relihiyon ngayon nagtuturo sa halip ng ating Panginoong Kristo ay Diyos. Ang sabi niya, sugo lang. Di ba? Pansinin niyo, 22. Di ba? Anak ni Jose siya. Pero ikalawa, siya na ang karpintero. Siya na mismo sa Mark chapter 6 verse 3. Bumaba ang pagtingin nila sa ating Panginoong Jesucristo. Yan din naman ang kadalasang nakikita ng mga tao sa atin kapag tayo ay nagbabahagi ng Word of God. Bukod sa hindi nila matatanggap yung katotohanan, wala silang ibang tinitingnan kung sino ka dati. Sa pag-aaral nga natin nakaraan, yung topic natin, what thank you of Christ, diba? Tinanong niya mga Parisee kung sino ako. Ano ang pagkilala niyo sa akin? What thank you of Christ? Ang sabi niya, anak ni David. Diba? Sabi nila. Although, doktrinal naman siya kahit si totoo. Pero hindi nila nakita yung pagiging anak ng Diyos. Ganon din dito mga kapatid. Ano yung pinapakita dito? This is not a question of faith. Kundi tanong yan ng paglilimita sa kaniyang authority. Diba anak ni Jose yan? That's not a question of faith. Kasi kung may pananampalataya ka, makinig ka. Matutuwa ka dahil nakapakinig ka. Pero ano ang bungad sa kanya? O, sa halip na curiosity, anong nangyari? Konklusyon. Hindi ba anak ni Jose? At hindi pa nagtapos doon. Sa 22, anak ni Jose na, anong sabi doon? Tapos sa Matthew 13 verse 55, hindi ba ito ang anak ng anluwagi? Naging anluwagi na si Jose. Pero sa Mark 6:3, siya na ang anluwagi. Malinaw dito mga kapatid, na ginamit ng mga tao ang kaalaman sa kaniyang nakaraan to downgrade His authority. Ganyan tayo, ba? Nakakalungkot ang ating mga mahal sa buhay na wala pa sa Panginoon. They recognize the person of Jesus, pero hindi nila kinilala ang authority ni Jesus. They see Jesus' background, but they don't see the grace that Jesus brings. Maliwanag po doon. Number 3, over-familiarity breeds contempt. Number 2, over-familiarity destroys authority. Number 3, over-familiarity kills expectation. Mga kapatid, kapag over-familiarity na ang tao, mga kapatid, mawalang saysay nito ang kanyang inaasahan. Amen? Kasi mga kapatid, nung nagbasa siya, kaya sila natuwa dahil kilala na, bantog na si Jesus nangaral na sa mga kalapit na lugar. Marahil inaasahan nila na si Kristo sa tagpong iyon gagawa ng mga himala. Pero, dahil mayroong unbelief. Hindi ba? Dahil mayroong unbelief, hindi gumawa ng himala si Kristo sa lugar na iyon. Kaya dito mga kapatid, makita natin dito na gustong i-expose ni Jesus yung kanilang pagpapanggap. Kaya sa verse 14, di ba? Basahin natin itong verse 14. At bumalik si Jesus sa Galilea at kapangyarihan ng Espiritu. At kumalat ang kabantugan tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. Marahil alam nila, pero dahil sa unbelief mga kapatid, inyong sanhi na ang biyaya ng Diyos para sa kanila ay hindi nagiging effective. At ang biyayang mayroon dahil sa unbelief, maaaring ibigay sa iba. Amen? Kaya dito mga kapatid, kung titignan natin itong verse 25 at 26,
Sabi dito ni Jesus, "But I tell you about truth, many widows were in Israel in the days of Elijah, when the heaven was shut up 3 years and 6 months, when great famine was throughout all the land. But unto none of them was Elijah sent, save unto Zarephath, a city of Sidon, unto a woman that was a widow. And many lepers were in Israel in time of Elisha the prophet, and none of them was cleansed, saving Naaman the Syrian." Kumbaga, ini-illustrate ng Panginoong Jesucristo yung kaganapan sa panahon ni Elijah at ni Elisha. Sa panahon kasi ni Elijah, ang Israel ay napakaraming problema. Nandoon yung tagutom, di ba? Maraming widow sa panahon na yon. Pero sa halip na gagawa ng himala ang Diyos sa lugar nila, gumawa ang Diyos ng himala, ginamit si Elijah sa ibang lupain. Iyon ang ipinamukha ng ating Panginoong Jesucristo. Ganon din sa Elisha na pumalit sa kay Elijah. Sa panahon ng pagiging propeta ni Elisha, ganon din, nagka-problema sila. Nagkaroon ng lepers o kitong, sakit na kitong sa buong Israel. Pero hindi ginamit si Elisha para pagalingin ang Israel dahil nga sa unbelief. At ang pinagaling niya, yung taga-Syria na si Naaman. Ipinapakita dito ni Jesus sa kanila, mga kapatid, na ganyan ang nangyayari sa inyo ngayon. Kaya lalong nagalit ang mga tao. Kaya makita natin dito, mga kapatid, na ang isang Kristiyano, na ang isang mananampalataya, nagbahagi ng salita ng Panginoon, hindi siya nagbabago ng kanyang doktrina. Kahit gaano pa laking problema ang kanyang kinakaharap. Papansin natin si Yesu Cristo, nung nangaral siya, nireject siya, sinabi niya, in-expose niya ang problema nila. Diba, marami sa atin, kapag nangaral ka, tapos nireject ka, hindi ka pinaniwalaan, anong ginawa? Nawala yung doktrina niya. Ay, hindi pala Diyos si Kristo, Brad, pasensya na. Hindi ganyan ba tayo? Dapat hindi tayo ganyan. Stick pa rin tayo sa ating doktrina. Kaya nga sabi sa 2 Timothy 4:2, di ba? Ang sabi ni Paul, anong sabi ni Paul doon? 2 Timothy chapter 4, verse 2, "Preach the gospel in season and out of season. Reprove, rebuke, with long suffering and doctrine." Kasi ang mga tao, alam ni Paul na darating ang panahon na ang mga tao hindi tatanggap ng mga sound doctrine. Ang gusto nilang tanggapin yung kung ano yung paniwala nila. Pero kung nasagasaan yung pananampalataya nila, nagagalit sila. Pero bilang mananampalataya, dapat makita natin dito ang aral kung anong kahalaga yung ginawa dito ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya nagpalit, hindi siya nagbago ng pangaral. Tuloy pa rin siya. Dahil wala na tayong oras, mga kapatid, balik tayo mamayang hapon. Tama pa tayo. Wala pa tayong second points. Purihin ang Panginoon sa initial message po sa atin ngayong umaga. At dahil po kapos tayo sa oras, alas 12 na, mamayang hapon, balik po tayo para mapakinggan natin ng buo ang mensahe. Tawagin ko na po si Pastor Willie. Amen. Papurihin sa Panginoon. Maraming tao na ang